Magandang umaga sa inyong lahat and welcome to Beginnings Church. Let me begin by saying that you're not here by accident. Kung first time nyo man to join us or maybe nakasama na namin kayo for the nth time, God has something in store for you. So let me encourage you na ihanda nyo ang inyong mga puso at isipan to encounter God through His Word and through worship. Sabi sa Psalm 19 verses 7 and 8, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Amen and amen. And so now let's prepare to receive the Word of God. Naalala niyo po ba ng mga unang buwan ng pandemic? Yung Facebook natin, punong-puno ng mga post ng mga tao kung ano ang binigay na mga ayuda ng kanilang mga mayor. No? Ano ba yung nakuha nila? Nagko-compare sila kung nakakuha ba sila ng spam, ano yung brand ng sardinas, ilang kilo ng bigas, yung laman. No? Ngayon naman, ang kino-compare is kung gaano kabilis mag-roll out ng vaccines. In every crisis, lagi talaga naka-spotlight ang mga leaders. Sa kanila tayo nakatingin for wisdom in dealing with difficult situations and also hoping that they will set things right. At hindi lang government leaders, no? Actually, lahat ng leaders ng communities natin, whether in business or sa organizations or churches or pati mga homes, we need leaders to respond well in this long-term crisis na dinadanas natin. We look to our leaders to put things in order. Pagdating sa leadership, we see something consistent, no? Pag magaling ang leader, they are a blessing to the community as a whole. Pero bad leaders, talagang pahirap sila sa community. Pero it's also true about the citizens. Good citizens or constituents are a blessing to their community. Pero bad citizens are a curse. Saan kaya tayo dito? But the leader's influence and responsibility are much greater at mas matinding accountability nila. Kaya we need to pray for the leaders. And yes, that includes us. Because most of the people listening to this are leaders, at least sa ating mga tahanan at pamilya. Ito rin ang makikita natin sa Old Testament as we follow our Bible reading plan at mabasa natin ang mga storya ng mga hari at ng kanilang mga kaharian. The principle is pretty much the same. A good king will have a kingdom that is blessed by God, and a bad king will bring suffering and disorder sa kanilang mga kingdom. Siyempre, gusto natin yung good leaders who will put things in order. As adults, no, one of the sobering phrases na maririnig natin, especially coming from a person of authority, are the words, put your house in order. Hindi lang ito yung basta umayos ka, no? Pero yung ayusin mo na ang bahay mo. Medyo nakakakaba yun pag narinig natin to. Ibig sabihin, whatever you're in charge of or whatever you are leading, iayos mo na. Itama mo na ang mali, ayusin ang nasira, at ituwid ang baluktot. Pag narinig natin yung ayusin mo na ang bahay mo, alam natin na seryoso to. Either may accounting na magaganap or patapos na ang lahat. At ito ang sinabi ni Lord kay Haring Ezekias sa pamamagitan ng propetang si Isaiah. Sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 20, sabi dito, nang panahong yon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Paano ka magre-react sa ganitong mensahe galing kay Lord? Well, ito yung response ni Hezekiah. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Naranasan niyo na ba na sa inyong panalangin na ubusan na kayo ng salita at napaiyak na lang kayo? Alam niyo, napakabuti ni Lord. Kahit mga luha natin sa panalangin, walang nasasayang sa Kanya. Sabi sa verse 4, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang balwagan ng palasyo nang sabihan sa kanya ni Yahweh, bumalik ka
Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya paggagalingin kita. Sa 3 araw makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Kung titingnan natin ang buhay ni Haring Ezekias, ang makikita natin ay ang kanyang mga panalangin. He lived a life of prayer. But more than this, ang talaga makikita po natin sa kanyang buhay ay ang character ng Panginoon na mabuti, tapat, and He is also sovereign o pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, nung nabasa ko yung part sa story na sinabihan si Ezekias na put your house in order o ayusin mo na ang iyong kaharian, gets ko Gets ko yung pagdadalamhati niya. You know, it's very relatable yung lungkot niya. Pero honestly, I also thought, wow, Ezekias, di ba medyo proud yata yung dating mo kay Lord? You know, di ba parang nagbubuhat ka ng sariling bangko pag sinasabi mo kay Lord na, Lord, alalahanin sana ninyo na ganito ako at ganito, mabuting tao ako, nagsilbi ako sa iyo, ganun. May karapatan ba tayong sabihin yun sa Panginoon? Ginagamit ba yun ni Ezekias para magbago ang isip ni Lord? You know, pero looking at this more closely, yung makikita natin dito is yung closeness niya kay Lord. Yung honesty niya at saka yung openness. Yung wala talaga siyang tinatago kay Lord sa prayer. And God was okay with that. In fact, makikita pa natin yung tenderness ni God sa pag-respond sa Kanya. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya paggagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Ang ganda, di ba? Imagine, ganito si Lord pag nakikinig ng prayers natin. What an encouragement as we go into our 5 days of prayer and fasting tomorrow. You know, God responded kay Ezekiel sa prayer niya na ganito, pinapakinggan kita, nakikita kita, at tutugon ako, ang sabi ng Panginoon. Going back sa prayer ni Ezekias, pagkatapos siyang sabihan na ayusin mo na ang iyong kaharian. Di ba ang prayer ni Ezekias was, Lord, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Parang sinasabi niya na kung sa pag-aayos ng kaharian, Lord, ito po talaga yung sinikap kong gawin. No? At kung titingnan nga naman natin ang kanyang buhay, ganun nga, mula nang siya ang maging hari ng Juda, ang ginawa niya ay ang pag-aayos ng kaharian. A house in order is like a description of the kingdom of God. Ang maayos na kaharian sa Old Testament is a glimpse of God's kingdom. At ang mga nasasakupan ng kingdom ni God ay nararapat lang na tulad ng description ni Ezekias, no? Na sila ay mga taong namumuhay na tapat sa Panginoon at buong pusong ginagawa ang lahat ng bagay ayon sa kagustuhan ni Lord. Base sa buhay ni Haring Ezekias, ito po ang 3 bagay na dapat ginagawa ng mga citizens ng kingdom ni God. You know? Number 1, to put your worship in order. Ayusin ang pagsamba. Secondly, put your mind in order. Ayusin ang pag-iisip. And lastly, put your heart in order. Ayusin ang puso. First, put your worship in order. Ayusin ang pagsamba. Who is your king? Sino ang iyong sinasamba? 2 Chronicles chapter 29, dinidescribe si Ezekias ng ganito. Si Ezekias ay 25 taong gulang nang maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Abijah na anak ni Zecharias. Katulad ng kanyang ninunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari ni Ezekias, pinabuksan niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Tinipon niya ang mga pari at mga Levita sa balwagan sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, makinig kayo mga Levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Alisin ninyo ang mga karumal-dumal na bagay sa dakong banal. The first order of business ni Ezekias nung siya ay naging hari was to establish worship on the first month of the first year.
That's what he prioritized, yung pag-repair ng temple so they can re-establish ang pag-worship kay God. Dahil the worship of God is the center of everything. Prioritize niya yung repairs, tinawag yung mga Levites para i-set apart nila yung sarili nila at saka yung temple para they can gather everyone together in worship. Alam talaga ni Ezekias kung sino ang pinaka-importante. He established in the kingdom kung sino talaga yung hari, and that is God. Sinira nila yung mga lugar at mga bagay ng mga Diyos-Diyosan sa kanyang kaharian. Sa 2 Kings, chapter 18, na it even mentions there, ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na ni Hushtan ang tansong ahas. Yung bronze snake na ginawa ni Moses para matigil yung deadly plague, nung nandun sila sa disyerto, sinamba nila ito at pinangalanan pa. Sinamba nila yung bagay instead of worshiping God. Kung ang blessing ni God ay naging sentro na ng buhay natin, mali na po ang ating pagsamba. We worship God and not His blessings. And we worship God sa paraan na nakalulugod sa Kanya. The second thing na ginawa ni Ezekias ay ang i-gather or tipunin ang mga tao to celebrate yung Passover. Hindi niya nilimitahan ang pag-celebrate nito sa kanyang kaharian lang sa Juda. Pero pati mga taga-Israel, inimbitahan niya. Sa panahong ito po kasi, magkahiwalay na ang Israel at Juda. Pero para kay Haring Ezekias, tinawag niya na ang lahat na isang tabi muna kung ano man yung hidwaan nila para sumamba sa Panginoon and to celebrate the Passover. Pero ang tagal-tagal na nilang hindi ito ginagawa. So may mga bagay na hindi nila nagawa ng sobrang ayos, na ayon sa kasulatan. So anong ginawa ni Ezekias? Siya ay nanalangin. At dito natin makikita yung pangalawang prayer ni Ezekias sa Panginoon na nakasulat sa Bible. Ang panalangin niya ay para sa mga tao. Sa 2 Chronicles, sabi po ito, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, patawarin po ninyo ang lahat ng sumasamba sa inyo ng buong puso, kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Pinakinggan ni Yahweh si Ezekias at pinatawad ang mga tao. What a beautiful prayer! Ang ganda ng puso ni Ezekias, na talagang gusto niyang mapalapit ang mga tao sa Panginoon. At naiintindihan niya na ang pagsamba ay dapat tao sa puso. And this is what the kingdom of God is about. Ito yung espiritual na pamamahala ng Diyos sa mga puso at buhay ng mga tao na nais sumuko sa kanyang autoridad. Naalala ko po, many years ago, sa isang service, yung pong medyo malapit sa akin habang nagkakantahan ng worship, wala talaga siya sa tono. At yung una kong naisip na gawin, is maghanap ng masasabihan para ituro yung kumakanta ng wala sa tono. Akala mo naman kung sino ako na magandang boses. Bad talaga. Very, very bad. So habang abala ako na naghahanap ng masasabihan para ituro yung akala ko ay nakakatawa, alam niyo po ba ang sabi sa akin ng Panginoon na napakalinaw? Sabi niya, I love the way He worships me. Sa Tagalog po, yung sabi ng Panginoon, gustong gusto ko o lugod na lugod ako sa kanyang pagsamba sa akin. Ayun, wasak. Sobrang hiyang-hiya ako kay Lord. I just fell on the floor on my knees and repented. The Holy Spirit revealed what was wrong in my heart, yung mga kailangang itama. And I was never the same after that. Ilagay natin sa tamang ayos ang ating pagsamba. It's all about God and it's all about Jesus. We worship with excellence to the best of our ability, but most importantly, we do it with the right heart. Secondly, put your mind in order. Ayusin ang pag-iisip. Kaninong boses ang pinapakinggan natin? 2 Kings chapter 18. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Juda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Nanatili siyang tapat sa Panginoon at hindi siya tumalikod sa Kanya. Sinunod niya ang mga utos na binigay ng Panginoon kay Moises. Sumakan niya ang Panginoon kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria at hindi niya ito pinaglingkuran. Nagdesisyon si Haring Ezekias na sa Panginoon lang siya magtitiwala at hindi sa ibang mga hari.
Yung tatay niya po kasi ay naging loyal sa hari ng Assyria, isa sa mga superpowers ng panahong yon. Pati yung mga Diyos ng mga Assyrian sinamba ng kanyang ama. Pero nung si Ezekias na ang hari, pinutol niya ang relasyon sa Assyria dahil loyal siya sa Panginoon. Pero kahit tama ang ginawa ni Ezekias, hindi ibig sabihin ay wala ng problema. Minsan nga po, pag tayo ay talagang nag-commit kay Lord, may mga pagkakataon na mas mahirap ang buhay. Sa 2 Chronicles chapter 32, matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga may pader na lungsod at humandang pasukin ang mga ito. Pero, nagipit man sila sa mga panahon na yon, may plano pala ang Panginoon. Minsan, mahirap maintindihan ng mga nangyayari at may mga tanong tayo na, bakit Lord? At minsan mahirap makuha yung sagot. Pero, makikita naman natin yung response ni Hezekiah sa tanong na, paano? Paano ang gagawin ng isang leader kung ang mga nasasakupan niya ay nagigipit? Ang kanyang unang tugon ay ang magbayad o magbigay ng tribute o alay tulad ng ginawa ng kanyang ama dati sa hari ng Assyria para maiwasan ang gera. Inaasahan niya na sa paggawa nito, si Haring Sennacherib ay uurong na at hahayaan na sila. So si Haring Sennacherib ang nagsabi kung magkano ang dapat ibigay. At binayaran nito ni Ezekias sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lahat ng pilak na nasa templo, ng Panginoon at sa mga kabangyaman ng palasyo ng hari. Tama ba ang ginawa ni Ezekias sa pagbibigay ng alay or tribute? Hindi ko po alam. Siguro hindi. Pero makikita natin ang concern ni Ezekias sa mga tao. Pinahalagahan niya ang kanilang buhay. Hindi lamang niya binigay yung nasa templo, pero binigay niya yung galing sa sarili niyang kaban, from the royal treasury. Now that's how you know that you have a good king. Kapag ang leader mo, ang unang magbibigay naggaling sa sarili niya, para sa proteksyon ng kanyang sambahayan o mamamayan. Di ba ganyan yung leader na gusto natin? Yung may malasakit at hindi lang basta salita, pero talagang may gawa. Siya yung unang nagbibigay. Pero more than wanting a leader like this, mas maganda po if we will ask the Lord to make us into leaders like this. Tayo mismo, maging mabuting leaders, maging katulad ni Lord. Yung leader na unang nagbibigay para sa kapakanan ng iba. Balik po tayo sa ating istorya, Well, trinaydor sila ng Haring Sennacherib at kahit nakuha na yung tribute, sinugod pa din sila at patuloy na tinatakot at hinaharas sina Hezekiah at mga tao sa Jerusalem. Si Ezekias naman, instead na magalit, inayos niya ang kanyang pag-iisip and he turned to God. At pagkatapos nito, ito ang sinabi niya sa mga tao. 2 Chronicles chapter 32, ang sabi ni Haring Ezekias, maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan na nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Ezekias, nabuhayan ng loob ang mga tao. Pero hindi pa rin natinag ang kalaban at gumawa din ng sariling deklarasyon si Sennacherib. Siniraan niya si Hezekias at siniraan din niya ang Panginoon. Lagot siya dito. Pero wala siyang tigil. Pero wala ding tigil si Hezekias sa pagpapakumbaba sa Panginoon at sa panalangin. Pumunta si Ezekias sa templo at pinapunta niya ang kanyang mga officers kay Isaiah. Alam ni Ezekias na wala silang kalaban-laban sa hari ng Assyria. Pero ang Panginoon ang kanilang tagapagtanggol. Natakot ba siya? Malamang. Napanghinaan ba siya ng loob? Oo, tao lang eh. Pero buong tiwala pa din siya sa kaligtasan ng Panginoon. At kinumpirma ito ni propetang Isaiah. Si Sennacherib walang humpay sa pananakot. Nagpadala pa ng sulat ng pananakot. Parang bill lang ng hindi ko nasasabihin. Joke lang po. Ito yung tinatawag natin na psychological warfare.
Parang yung mga illegal na mga naniningil, hindi naman lahat po ng naniningil ganito, ano? Pero dati kasi may mga collection agencies na salbahe talaga na nanghaharas sa mga taong hindi agad nakapagbayad. Yung walang tigil. Parang ganun sa si Sennacherib. Minsan feeling natin hindi agad nasasagot ang ating panalangin. Minsan nga, bago bumuti ang isang sitwasyon, parang lumalala muna. Pero ang mga anak ng Diyos ay walang sawang pumupunta, dumadaing at kumukubli sa Panginoon. So anong ginawa ni Ezekias? Dinala niya yung sulat sa templo at iniharap sa Panginoon at siya ay nanalangin. Ito po yung pangalawang panalangin ni Ezekias na nakasulat sa Bible. Sabi po sa 2 Kings chapter 19, Panginoon Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoon, pakinggan niyo po at tingnan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sennacherib na lumapastangan sa inyo. Panginoon, totoo po na nilipol ng mga hari ng Assyria ang maraming bansa. Winasak nila ang mga Diyos-Diyosan nila sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy. Dahil hindi po ito mga totoong Diyos, kundi mga bato at kahoy lang na ginawa ng tao. Kaya Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang, Panginoon, ang Diyos. He started by praising God. Nagpuri siya sa Panginoon. At sa kanyang panalangin, idineklara niya ang plano ng Panginoon na makita ng buong sanlibutan na ang Panginoong Diyos lamang ang totoong Diyos. Kung ang kaaway ay binubugbog ka na sa kasinungalingan, sa discouragement, pag inaatake ka na niya ng psychological warfare, tularan natin si Ezekias. Let's turn to God. Bumaling tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba, sa pakikinig ng kanyang salita ayon sa Bible, at sa pagsama sa church family. Remember, si Ezekias, una niyang pinuntahan si Isaiah. Sa pag-impluwensya sa iba na magtiwala sa Panginoon, let's declare who God is to the people around us. At paano tumugon si Lord sa panalangin ni Ezekias? Ang Panginoon mismo ang lumaban para sa kanila. Sa 2 Kings chapter 19, sinabi po dito, kinagabihan pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 na kawal. Kinaumagahan, paggising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon na tumira. If you are a citizen of God's kingdom, God will fight your battles. Let Him fight your battles. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Right before the final victory laban kay Sennacherib, dito nangyari yung pagkakasakit ni Ezekias na binasa natin sa unang bahagi ng mensahe. Parang nag-flashback kasi tayo sa buhay niya. Balikan natin ang tatlong panalangin ni Ezekias. Una, nanalangin siya para sa kapatawaran sa ngalan ng mga tao nung ipinagdiwang nila yung Passover. Pangalawa, nanalangin siya para sa paglaya nila sa hukbo ng Assyria. At panghuli, nanalangin siya sa kanyang paggaling. Ang lahat ng mga dasal na ito ay panalangin ng kaligtasan. Put your house in order, ang sabi sa kanya ng propeta. Ano pa ba ang aayusin? Kaya nanalangin si Hezekiah at napakabuti ng Panginoon at siya ay pinagaling. Pero mababasa din natin na naging proud si Ezekias. Meron pa palang kailangang ayusin at ito ang kanyang puso. When God tells you to put your house in order, it means put your heart in order. Ayusin ang puso. Whose will shall be done? Itong kaharian pala, ang kailangan pang ayusin. Sabi sa 2 Chronicles chapter 22, nang panahong yon nagkasakit si Hezekiah at halos mamatay na. Nanalangin siya sa Panginoon at binigyan siya ng Panginoon ng isang tanda na gagaling siya. Pero nagyabang si Hezekiah at binaliwala niya ang kabutihang ipinakita ng Panginoon sa kanya. Kaya naggalit ang Panginoon sa kanya at sa mga mamamayan ng Juda at Jerusalem. Pagkatapos, nagsisi si Hezekiah sa kanyang pagmamalaki at ganoon din ang mga mamamayan ng Jerusalem. Kaya hindi ipinadama ng Panginoon ang kanyang galit sa kanila habang nabubuhay pa si Ezekiah.
Hindi man perpekto si Ezekias, may mga pagkakamali, lalo na sa huling bahagi ng kanyang buhay. Hindi ibig sabihin na babaliwalain na natin lahat ng mabuting ginawa niya. But it reminds us na lahat ng human efforts ay hindi sapat para sa ating kaligtasan. Lahat ng mga mabubuting hari, si David man o Hezekiah, lahat ito ay nagtuturo lang sa hari ng mga hari. The ultimate king whose complete obedience to God, whose perfect prayers, and the ultimate sacrifice ang magliligtas sa lahat na magtitiwala sa Kanya. Nung naharap si Ezekias sa kamatayan, tinuro niya yung mga ginawa niyang mabuti. And they were good, but they were temporary. Sa pagbasa natin ng kwento ni Ezekias, pwede nating ihalin tulad kay Jesus nung naharap din siya sa kamatayan. At tulad ni Ezekias, si Jesus din ay nanalangin, pero iba ang kanyang panalangin. Sa Matthew chapter 26, sabi dito, lumayo si Jesus ng kaunti, lumuhod at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. At ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos Ama led him to die on the cross. Pero siya ay nabuhay muli through the power of the Holy Spirit at siya ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Jesus came na sobrang humble at binigay niya ang buhay niya para sa kaligtasan natin. Tulad ni Ezekias na binigay ang laman ng royal treasury para isalba ang mga tao, pero hindi sapat God gave the ultimate treasure of heaven to die on the cross for our sins. And He was enough. Para sa lahat ng tatanggap sa Kanya, sa mga maniniwala sa pangalan ni Jesus, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. And for those of us who have been saved by grace through faith, iniintay natin ang Kanyang pagbabalik muli. Jesus gave us a beautiful picture of what the kingdom of God is really like. It's about putting things in God's order, reconciling people to God, healing the sick, in spirit, soul, and body according to God's sovereign will. Yung pagpapatawad ng mga nanunumbalik sa Diyos and the saving of souls. But not just for individuals, pero para sa ating mga sambahayan, sa ating mga communities, and for the nations. Many years ago po, meron tayong young professional na dinala ng office mate at na-save sa church. Yung tatay niya, yung greatest persecutor niya, tumatawag po minsan sa church na galit dahil naging born-again Christian ang kanyang anak. Unfortunately, nagka-cancer yung anak at a young age of 20 plus, 24 I think. She got healed, but after a couple of years, the cancer came back. Medyo mahirap yung treatment. Ang dami naming trips sa PGH for radiation and chemotherapy. Yung tatay po ang nag-alaga sa kanya and we had a lot of interactions. Madalas po kaming magkita kaya share ng gospel ng paulit-ulit because we wanted to be sure. I remember nagte-text po yung anak, how she would share Jesus sa mga kasama niya sa pila minsan habang nag-iintay ng treatment, ng radiation or chemo. At sinasabi niya po na nakita niya yung greater purpose sa kalagayan niya. She wanted to be healed, pero ready din siya sa kung ano man ang will ni Lord. Gusto lang niya na yung buong pamilya niya ay makakilala din sa Panginoon. They went to the province in her last weeks, and when the day came, tinawagan po kami ng kanyang tatay para ipaalam ang kanyang pagpanaw. The dad was so grateful to the church, but more importantly, he was grateful to the Lord because he knew that his daughter was with Jesus. That house was in order. The kingdom of God has come to that family. Ang buhay mo ba ay nasa tamang ayos? Ang bahay mo ba, ang buong pamilya ay nasa tamang ayos? Is your house in order? Is your worship in order? Is your mind in order? And is your heart in order? Can I invite you na sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, ng ating bahay, na itaas po natin ito sa ating Panginoon ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito, Lord, that we can gather together in the name of Jesus. What a precious name! What a beautiful name!
What a powerful name. And Lord, right now, we ask your Holy Spirit na tulungan mo po kami to put our house in order, to put our affairs in order, that every area of our lives po, Panginoon, ay maisuko sa inyo. We want your kingdom to come into our lives. Kung meron pong mga bahagi ng puso namin, ng buhay namin, Lord, na hindi pa naaayon sa inyo, Holy Spirit, we pray that you would point it out to us, that you would reveal it to us, and that we would repent. And so, Lord, for every person listening to this and every family that we represent, I pray, let your kingdom come and let your will be done. Sa amin pong pagpe-pray and fast in the next 5 days, we pray that you would pour out your Holy Spirit so that we can be the citizens of the kingdom of God that you have intended us to be. May we expand the kingdom of God by stepping into our God-given calling. And let your will be done in all areas of our lives and families. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po tayong magsamba sa ating Panginoon. All right, today we will be worshiping the Lord, and as we worship the Lord, may we just really give our all to Him and really see and witness the wonders that He can really do, even in our very situation right now. And why don't we pray first before we worship? Lord, we just thank you and acknowledge you in this place, Lord. And we know, God, that you're a miracle-working God, and you create wonders after wonders, Lord. So, God, we lift up these songs for you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Let's worship the Lord. The heaven declares your glory. Your grace is now our story. Oh, 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 everywhere I go, I see you. You're beautiful. Let the world know, God, and let the world know. Let the world know, God, and let the world know. The moon, the stars, creation testify. The greatness of our God in your pretty sky. Forever, forever and ever, your grace goes on and on, on and on. Heavens declare your glory, your grace is now our story. Oh, 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 everywhere I go, I see you. You're beautiful. Declaring this. Your love is so, so good, it makes me wanna scream. Hey! Instead of found in you, you're better than ever been. Oh, forever and ever, your grace goes on and on, on and on, on and on and on and on. Your heavens declare your glory, your grace is now our story. Oh, 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 everywhere I go, I see you. You're beautiful. Our heavens declare your glory, your grace is now our story. Oh, 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 everywhere I go, I see you. You're beautiful.
sing this out. There is no one like you, Jesus. Let the world know, God, let the world know. There is no one like you, Jesus. Let the world know, God, let the world know. There is no one like you, Jesus. Let the world know, God, let the world know. There is no one like you, Jesus. Let the world know, God, let the world know. The heavens declares your glory. Your grace is now our story. Oh, oh, oh. Everywhere I go, I see you. I see you. Oh, oh, oh. Everywhere I go, I see you. I see you. Oh, oh, oh. Everywhere I go, I see you. You're beautiful. Come on, praise Him. You're beautiful, Jesus. Hallelujah. Oh God, you're beautiful. Acknowledge your presence. You're all we really want. Your presence, your glory, you're welcome in. And all honor, dominion, Lord, please come near. 'Cause we want you, we need you, we live to glorify your name. Sing your presence. Your presence, your glory, you're welcome in. Sing all honor, dominion. Lord, please come near. 'Cause we want you, we need you, we live to glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify the name above all name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify the name above all name. Can we just declare this, church? 'Cause we want you, we need you, we want you, we need you,
want you. We need you. We want you. We need you. We want you. Come on. We need you. We want you. We need you. We live to glorify your name. Come on, sing it out. Glorify your name. Glorify your name. Oh, glorify the name above all names. Just the voices to sing. Glorify your name. Oh, glorify your name. Oh, glorify the name above all names. Come on. Oh, glorify your name. Glorify your name. Glorify the name above all names. Come on, want him today. Oh, glorify your name. Glorify your name. Glorify the name above all names. Sing. We want you. We need you. We want you. We need you. We want you. We need you. We live to glorify your name. Oh. Napakagandang magpuri at sumamba sa Panginoon. Tunay nga na walang ibang nararapat sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan, papuri at pasasalamat bukod sa Kanya. In 2 Corinthians 9 verse 8, ito ang isinulat ni Apostol Pablo. Magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. Ating malalaman ang katotohanan na tayo ay tunay na pinagpala kung tayo ay magninilay-nilay or magre-reflect sa ating mga buhay. Even sa gitna ng pandemya, nakita natin ang katapatan ng Panginoon. Kaya tayo ay ini-encourage na magkaroon ng kasapatan or sufficiency sa Kanya. Kagaya ng katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay, tayo rin ay Kanyang tinatawag upang maging tapat sa Kanya. Isang paraan ng pagpapakita ng ating katapatan sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ating tithes and love offering. Upang malaman ang iba't ibang paraan upang ikaw ay makapagbigay, maaari mong bisitahin ang Beginnings Church Facebook page or Beginnings Church website. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawa ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, lubos ang aming pasasalamat sa katapatan at kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy mong paalala and for encouraging us na magtiwala sa iyo ng buong puso dahil ikaw lang ay sapat na para sa aming mga buhay. Lord, patuloy mong turuan ang aming mga puso na sumunod sa iyo
at maging tapat sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We encourage everyone to join our 5-day prayer and fasting at maging bahagi ng ating mga discipleship classes na tutulong sa atin sa paglago sa salita ng Panginoon. Upang malaman ng iba pang mga activity ng ating simbahan, maaari niyong i-like, share, follow at subscribe ang Beginnings Church social media sites. Kung kayo po ay nangangailangan ng panalangin o kung gusto niyong maging bahagi ng life group or safe space, just send us a message in Beginnings Church Facebook page. Let us close our service in prayer. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo at sa oras na ito na kami ay sumamba sa iyo bilang isang pamilya. Panginoon, patuloy mong ipakita sa amin ang iyong napakagandang plano para sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong protektahan ang aming pamilya sa sakit at karamdaman. Pinapanalangin din po namin ang mga tao na nangangailangan ng iyong kagalingan. Restore health upon their bodies, Lord. Panginoon, patuloy mong ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa dahil lagi ka namin kasama sa bawat araw. We thank you, Lord, for you alone deserve all glory, honor, praise, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you for joining us in our worship service. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.